Hi! Back to the news team. May isa na naman kami podcast. Excited kami. Pero bago yan, say hello to our team members. Of course, si Henry Umaga Diaz, nasa Calgary. In, saan ba yung Calgary? Canada. Umaga na, Diaz pa. Di ba? G. Reyes is in California. Kamusta naman ang presidente wearing my niyo dyan? news team t-shirt. Yeah, buti pa ikaw. And in the studio, we have Pal Marquez, Danny Buenafe, Chari Villa, and our very special guest, Dr. Shelo Magno. Hey, thank you. Doc Shelo is Associate Professor, UP School of Economics, former USEC, Department of Finance, and she has a program. Pakinggan niyo yung program niya, Chikahan, with Professor Shelo Magno. Maayos na chikahan yun, ha? Hindi yung Maraming matututunan. kung ano-ano lang na chikahan. Okay, latag muna ako, ha? Doc Shelo, the word of the week is corruption. Okay. Corruption. Na your favorite topic ba? My favorite topic. Alam mo, mabuti sana, well, hindi naman mabuti, pero kung pera lang ang pinag-uusapan, di ba? Madali eh. Pero corruption ng morals natin bilang Pilipino, ng values, ng mga institusyon. Paano tayo umabot? Ay, teka muna. Si Doc Shelo may may song. Tax Ako ng ina kakanta. mo. Kanta tayo. Tax Tax ng ang ina ina mo, mo. bantayan Ayan. mo. Pakinggan nyo. Taksangin mo, bantayan mo, huwag kayang lustayin ang mga politiko. Yang perang yan, pinaghirapan mo, susubo mo na lang, ninako pa sa'yo. Taksangin mo, bantayan mo, huwag kayang lustayin ang mga politiko. Yang perang yan, pinaghirapan mo, susubo mo na lang, ninako pa sa'yo. I will just read something from her song. Bata, bata, di marunong magbasa. Ang mga politiko gusto'y mangmang sila. Nang bobola, mambobola, naniniwala ka, nakakapagod na, tama na ang dinastiya. Okay, dynasty. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gawa ka ng gawa, pero bakit ka dukha? Palayain ang sarili, di ka magsisisi, kailan ka giginhawa, ipaglaban ang hustisya. Is there justice against dynasties? Can you put those two words? Yung original plan ko nung last statement na yun, hindi talaga hustisya yung term Eh, na ano gusto dapat? ko ilagay. Gusto ko revolusyon. Parang madami may gustong yan ngayon. Oo nga Sabi eh. nila, gayahin na lang natin na Indonesia. Pero yung husband ko laging ini-insist, hindi, kailangan mong i-tone down ng kaunti. Sabi niya, hustisya na lang ilagay natin. Otherwise, i-amend mo, political revolution, social economic. So, hindi na magra-rhyme at saka hahaba eh. So, we changed it to hustisya. But corruption of almost everything. Are we watching the perfect crime? Right now, Yeah. we had this years ago with Napoles. It's the same Yeah, thing na oo. paulit-ulit. Pero this is a bigger scale. Yeah. Grabe ngayon eh. Yes, Oo. yes, more money, but the same scheme. Ang problema lang natin, The same scheme. The same scheme. Oo, The tama. characters who are involved Are just the same. people, same position The of power. players. Pero even More before difficult Napoles, now. meron na ha. Yung Yes. CDF. Oo naman, bata pa. CDF, PDAF, ngayon, insertion. Oh. But ang problem nga, over the years, ang nangyari, instead of improving the mechanism for transparency and for people to be able to monitor, mas nagiging less transparent. Kasi for example, nung time ng Napoles, yun mga specific funding yun for politicians. Di ba may pork barrel pa sila? So it's easy na, itong si congressman na ganito, ipidaf. Si senator ganito, binigay yung pera niya kay Yes. ganitong NGO. But now, there's no paper trail. Kaya ako parang, naglolokohan lang tayo sa House and Senate eh. Tama. Kasi wala naman dokumento na nagsabi si congressman or si senador na i-release niyo yung pera na yan para sa flood control. Walang ganun. It's all verbal. So, 67 congressmen are contractors. My Diba? God, ano ba yan? mga party list. Yun yung pang isang issue, yung party list na abuse. Yeah. Kasi karamihan ng findings ng PCIJ, sabi niya, karamihan pa ng involved dito sa flood control, yung mga party list na dapat nagre-represent sa mga marginalized sector. Oo. Eh bakit ganun? Ito pa yung, alam mo
na, di ba yung Ako Bicol Party List, yung mga Hindi, yun na nga yung Ako, Bicol pinaka-nakakatawa lang. eh. I mean, di ba? Oh Ako my Bicol God. Party List. Tapos siya yung share ng appropriations. Tapos siya yung in charge of pag-finalize ng BICAM. Tapos sa BICAM, nadagdagan ng 200 billion yung DPWH. yung mga insertions na Diba? ikaw na nga nagsabi na dapat Diba? na open BICAM na tayo. ngayon, kasalukuyan may nagaganap na hearing Sila. Diba? Oh, paano yan? Parang wala silang alam. So, Kahapon pa. Parang ganun din. Sa Senate naman. Diba? How Blue credible ribbon. is it yeah. for Congress to be investigating? Themselves. Wala. Oo. It's a joke. It's a joke. So- Kasi they're the ones responsible for all those insertions. Tapos ngayon, parang dahil nagagalit yung taong bayan, all of a sudden nagagalit sila. Napaka-reactive ng pagkagalit nila. Pero alam mo naman na fake yung pagkagalit na yun dahil sila din naman yung responsable eh. Nung nangangampanya sila, yung tinatayo yung projects, nakatapal yung mga mukha nila. Yeah. Claiming na dahil sa kanila nagkaroon ng projects. Pero ngayon na tinitrace mo na sino yung responsable dyan, di mo makikita talaga yung pangalan nila. Pero may pressure ba sa kanila ngayon with this? Kasi siyempre alam nila na nanonood yung, well, dati pa naman nangyari na yan, ano? Pero do you think there may positive na mangyayari dito? Hindi, wait, sumbong sa Pangulo. Para lang yan, ano ko lang yan. Ayun Di ba? nga eh. Yun na nagiging basis ngayon ng kay Ping Lacson na privilege speech, Yeah. yung PCIJ, ibig sabihin yun ang ginagamit ngayon. So, BBM opened the floodgates ngayon at sumbong na kayo sa akin lahat. Ako magbabasa niya personally. So feeling ko yung presidente yung nakakaramdam ng pressure. Ng heat. Oo. So kailangan niya mag-deliver. But he doesn't know how to deliver. Kaya Ganun ba? nag-appoint na siya ng bagong secretary. At saka ngayon, yung independent Jingme. commission that he will create. Sana. Di ba sabi mo that is a very good and wise move. Jing, go ahead. Siya, ang napapansin ko lang, napakalalim ng problema natin pagdating sa katiwalian at mga proyektong maanomalya. Bata pa lang kami ni na Jingma, ni na Chari, Yun pa rin. ng over Ginagawa namin news, so. di ba? Veteran na kami. Ilang scam na ang pinagdaanan natin na kinover ng matinding research, investigative reports. Si Henry Umaga Diaz ang taga-follow up palagi ng mga ganyan. Pero ang nakikita kong lalim nito ay nagsisimula sa mga mambabatas kasi naging unconstitutional na nga ang pork barrel, hindi ba? Dahil sa dami ng irregularidad na nadiskubre noon. Gayunpaman, nakakahanap pa rin ng paraan. Naging budget insertions, naging tinanggal yung budget ng PhilHealth, nilagay sa kung saan, nagkaroon ng AKAP, yung mga ganun ba? Tapos, sila rin ang masasabi nating nag-bastardize sa party list system natin. And then, ang higit sa lahat, sila rin ang dahilan kung bakit hindi tayo makausad. Wala tayong maibatas or maipasang enabling law para mawala na talaga o mabawasan ang political dynasty sa ating bayan. 'Di ba? Paano to ang bigat ng problema, ang hirap mahanap ng solusyon para talaga yan ay malinis. Papabigatin ko pa. Kasi Meron I don't pa. think hindi lang yan sa Kongreso. I think it's a collusion between Congress also tsaka ng mga executive. Kasi minsan yung mga insertion na yan bago pa dumating sa Congress, na-insert na at the executive level eh. Alam nga namang hindi alam ng Pangulo na nung mga nakakaraang 3 taon, bilyon-bilyon ang nai-insert sa budget niya. 'Di ba? Noong 2025 nung sinabi natin na ito yung pinaka-corrupt na budget, almost, 'di ba, sabi ng presidente, aaralin ko muna bago ko pirmahan. Hindi niya nakita kung ano Ikaw yung... ang muna nagsabi nun the most corrupt budget 2020. 'Di ba? So, Naalala ko. okay, tigil muna siya, hindi daw niya pipirmahan, aaralin muna niya. 26 billion lang yung vinito niya. Siyempre, kung inaral niya yun, nakita niya talaga yung lahat ng insertion na yan. 'Di ba? Sino ba yung nagre-release ng pondo? The executive can prioritize kung ano mga pondo yung na-release nila. Pustahan tayo. Ngayon, hindi pa nila nilalabas. Pero pag in-analyze natin yung mga SARO, pupusta ko. Yung mga flood control projects na yan, yung mga unang na-release bago nagmayo ng eleksyon.
Diba? Oh, malamang. Diba? Malamang. Kasi alam mo na the reason why, Yeah. bakit out of the 200 plus billion, ang na-veto lang talaga ng presidente, 26 billion, that's an election budget. Yeah. Diba? So, hindi lang kongreso, kasama yung executive, kaya nakakalungkot. And, well, maganda yung, sabi ko nga, for PR purposes, ang ganda nung sinabi ng Pangulo, isumbong niyo sa akin parang may messianic, diba? May savior na naman tayo kung susumbungan natin. But I'm really wondering how he would do it kung ang isusumbong sa kanya, halimbawa yung pinsan niya. Na pinakamalaki. Si Martin Romualdez. I mean, he's a speaker, responsible siya sa lahat ng mga insertions Yes. na yan. That's one. Second, wala rin namang transparency because napaka-arbitrary. Ano ba yung i-report sa'yo ng mga tao? That's second. At paano mong pa-prioritize ang investigation kung sakaling mag-report nga yung mga tao sa'yo? Oo. Diba? And even if mag-report yung mga tao, ang maaari lang naman nilang i-report yung, Mr. President, yung tulay namin hindi pa tapos. Everything that you need to really file cases at pakulong yung mga responsable, nasa gobyerno yung mga datos, mga kontrata, feasibility study, to check kung ano ba yung ginawa nyo, ito yung kontrata nyo, ito yung dineliver nyo, pwede kang magkaso. Diba? So, I mean, Pa rin yung freedom of information Yes. na hanggang ngayon wala. yeah, so yung isumbong mo sa Pangulo is a PR stunt. So ngayon siguro nararamdaman na ng Pangulo na nag-expect yung mga tao kasi biglang nagalit, di Oo, ba? can of Sa worms ang point siya. na-open niya. So, kailangan niya more than mag-deliver. 9,000 na. Ang mga reklamo, ganun karami na. Kaya nga ang dami na ngayong Kung wala na. Kasi yung mga tao, pwede naman natin silang tulungan mag-research. Pero wala naman tayong source ng ebidensya Kasi halimbawa kahapon, may nag-email sa akin, mga taga Bicol. Sabi nila, ma'am, tingnan mo tong flyover namin. 2 kontrata na yung gumawa. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Malabog flyover. So nagsimula nga ako mag-research. Makikita mo lang sa DPWH, a completed phase 1 of the contract. So it turned out it has multiple phases. Pero hinanap ko, ano yung feasibility study o yung plano? Ilang phases ba talaga tong flyover na to bago matapos? You can't find anything. Wala kang mahanap ng gaano ba to kahaba. Pero nandun yung mga contractor. Siyempre, ang contractor, yung company ni Christopher Ko, kapatid ni AproShare, at saka Diskaya, yung Alpha and Omega. So, hindi ba pwede ipatigil lahat ng mga projects ng DPWH dahil under question Pwede. ngayon? Kasi sa ngayon pala, yung iba patuloy pa rin dahil nagtatanong ako kung meron pang mga patuloy na projects. Patuloy. Meron. Ano masasabi mo sa appointment ng parang Vince Dizon. parating siya na lang I-solve yan. Ipasok dyan si Vince Dizon. Ano yun? Ano Vince yan? Dizon. Well, Parang golden boy. actually, mahirap yung posisyon niya Kasi either makapag-deliver siya, matutuwa yung mga tao, o hindi siya makapag-deliver pag nag-backfire sa kanya din. Kasi sabihin ng presidente, pinasa ko na kay Vince Diba? Scapegoat. Sa pag tinanong mo, meron ba talaga ditong politikong magro-roll ng head? Doon nga sa Napoles, mas may paper trail pa. Wala, ang nakulong. Pero Ngayon, ang paper trail mo lang talaga, I think, at most, yung mga nasa DPWH, yung mga nag-approve. Yung nasa Napoles, nag-iimbestiga ngayon. Si Jinggoy, si Bong. Diba? Parang Wala silang kinalaman. nakakasakit sa ulo! nakakadiri. Paano ba yan? Tapos siya pa nagsasabing nakakadiri. Oo, diba? Ano No, ba but, yan? in 2028, we'll have a new president. Yan. Bago na naman ang presidente, pero yung problema yun pa din yun. Parehas pa rin, diba? Di ba yung sinasabi nga natin, noon pa naman yan Ngayon lang naman pinag-uusapan Mm-mm. Pero dekada na yung problema ngayon. DPWH has been known Yeah. for making money out of projects. We've grown up with that idea, no? At saka hindi lang DPWH. Lahat ng ahensya ng gobyerno. Transportation, Yun lang ang education, health. Yun lang ang now showing ngayon. Oo. Pero lahat yan. So, ano ang pwedeng solusyon? Yeah. Doc Shelo? Actually, yun nga yung pinag-iisipan ko kasi parang laging may opportunity na ganito sa sabog. Pero manonood tayo bilang mga citizen, pero walang nako-convict, walang nangyari. And then after a while, business as usual na naman, diba? And yun nga rin yung tinatry kong i-trace. Ano yung mga information na dapat nandyan? Ako ako'y ordinaryong citizen, dapat sana mas ma-check ko, no?
And ito na nga yung mga low-hanging fruit for the president. Halimbawa nga yung PhilJEP's website. Nandyan lahat ng bidder, nandyan lahat ng pinapaprocure natin ng gobyerno. Kung publicly available yan at bibo kong citizen, matitrace ko na yan eh. Kung may isang project na binigay sa probinsya ko, titingnan ko kung sino yung mga bidder, ano yung profile nila. And soft copy na yan kasi online ng submission. So that can be made public. Diba? Pwede sanang gawin. Ang nakadagdag pa sa problemang to, naging yung lifestyle kasi ng mga politiko, lalo nang naging garapal. Kasi di ba, I'm sure sa experience no, Yung mga nagkakasino. dati pwede mong ma-feature yung mga lifestyle nila, diba? Because you can get the salin and investigate how much they're really earning, ano yung mga properties na ino-own nila, ano yung mga businesses na involved sila. Since nung nagkaroon tayo ng ombudsman na ayaw i-release ang salin, then it reduces the likelihood na Martyrs, mati-check mo na. So, Yung mga politiko, so namihasa, diba? Tapos So, naging fad yung mga lifestyle na Kardashian. Isa lang dahil nabanggit ni Shelo yung ebidensya, yung data na actually hindi ba Prof, parang nandiyan kung titignan lang, kung halongkatin lang. Actually, hindi mo kailangan halongkatin. Kung ikaw ay isang mataas opisyal ng gobyerno, kaya mong dukutin sa DPWH yan. Halimbawa, yung CLTG, yung sa kapatid at yung sa tatay ni Bongo at yung Alfredo na kapatid ni Bongo, senador yan ha. Pero makikita mo, tinitignan ko sa yung mga datos, yung kanilang mga project, parang sa isang kalsada, binabalik-balikan taon-taon. Same stretch, actually sa isang taon, ilang beses nire-repair yung mga doon pa lang makita mo na yun, medyo may berne. Ano ba ito? At yung nakikita mo naman sa mga projects nung dalawa, hindi ko sinasabing sila ay may anomalya, pero sa datos makikita mo yung pattern na siguro kung titingnan mo, siguro dapat ito imbestigahan. Bago naging presidente si Pangulong Duterte, yung mga projects ng mga contractors na yan, hindi lalagpas ng 10 million karaniwan. Oo, hindi ba, Prof? Pero nung naging presidente, si Duterte, kita mo, yung ang cap nila bilang level B, class B, na contractor, dapat hanggang 50 million lang, yung umaabot ng 180, 140, meron pang 240 million bawat isang projects. Doon pa lang, may violation na. At walang, kitang-kita pero walang pumapansin. Yun na nga, ang feeling ko, alam naman natin nagkakanakawan Parang, alam na natin anong gagawin natin? Marami nagtatanong naman ng mga netizens sa ating social media. Ano bang gagawin namin? Ang daming Viber groups. How can we move? How can we say this is enough? Diba? And ano yung solutions na pwede nating gawin sa ngayon? Ako kaya kanina yun yung iniisip ko no. So may galit yung mga tao. Dapat ito yung window of opportunity na ilista talaga natin ano yung mga specific policies na kailangan i-demand natin sa Pangulo. Kasi nung unang naging issue to, hindi naman naging batas ng FOI. Tapos yung FOI kasi natin ngayon is just an executive order na pwedeng ilimit ng Pangulo kung ano yung gusto niyang ilabas. Diba? So, and it doesn't cover legislature, it doesn't cover local governments kasi nga EO lang siya. So, I mean, yung government ngayon, member ng OGP, lagi lang binabanggit yan, Open Government Partnership. Minimum deliverable doon, FOI. Yung presidente, yung government natin, nasa leadership ng OGP, pero wala tayong batas on FOI. That's one. Ito pa, napakasimple. Di ba kung basic kasi, na kapag gagawa ka ng infra, requirement, dapat may plano. And then, pinlano yan dahil makaka-contribute yan sa economic development natin. So, from NEDA's side, merong PPI, Programs and Projects Investment Plan, PIP. Project Investment Plan. May listahan yan. So, ibig sabihin, ito yung mga priorities na ipopondo natin. Meron siyang code.
Pero pag pumunta ka na sa budget, di ba dapat itong mga items na to, ito yung makikita mo sa budget. Pero ang problema, ang nangyayari lang dyan, coordination between NEDA and DBM. Kung ano yung ilalagay papunta dito. Kung Okay. data analyst ka kasi, mas madali kung yung code nito mag-a-appear din sa code ng budget, 'di ba? So pagbabanggain mo na 'yan. Pagdating sa House or sa Congress, paglabas nung binadgetan na, o de, kung nandun pa rin yung code, madaling i-trace. Traceable. Kaso we don't have that code. Napaka-basic nun di ba? Kaya nga, with that, yung transparent na raw lahat. Sabi Yeah. nila, open na, hindi lang dapat sa budget. Pati Yeah. bills Di ba may Yes, yes. nag-advocate daw, pati bills na Yeah. open na natin. Media should be there to cover. Yes. So, tingin ko, it's a big step para at Sana. least, di ba? Kaso, At saka itong creation ng ako kasi nag-hope pa rin ako dito sa independent commission. Yes. Kung sino Wala naman tayong ibang sino ba pwede mag-compose titignan doon kung sa'yo? hindi Sino sila medyo Pero, acceptable. Dapat daw iniisip walang ko, political color Yun ang Dapat gusto talaga. nila. Oo. At saka yung independent commission na yun, several mandates. So, hindi lang yung mag-audit ngayon para tingnan itong mga failed infra na to. Dapat kasama sa mandato nila yung paghimay ng mga policy na kailangan gawin para maiiwasan na itong mangyari. Yung pag-check kung lahat ng infra na yan nag-emanate nga ba sa isang plan o na-insert. Diba? At kung gagawin natin yung independent committee na yan, ang heart kasi niyan is participatory audit. You assume that the public can do the checking themselves. So babalik ka sa grassroots. Meron ba silang sapat na impormasyon to do that? So the independent commission can also check kung may access nga ba tayo to all this information that are necessary to check kung valid ba, nagagawa ba yung project, sino yung mga contractor. And then ang idea ko nga din sa independent commission, dapat kasama yung industry. Kasi kung nandyan yung industry, you can also demand accountability from them. Tapos kung tripartite yan, may civil society, may government, may industry, mag-usap-usap Meron na bang tayo. Dapat din ba may pare, clergy, gano'n? Pwede na yun sa community. Sila Okay. father ang magmo-mobilize at the community level to check the actual Para projects. may moral Cello, pag ikaw ang mag-lead Amen. ng independent commission, Yun yung condition ko. Ganito yung function, ganito yung gagawin, ganito yung authority. And then you can transfer all the results na nahanap mo sa investigation to the ombudsman. Kasi sila naman yung may mandat or DOJ to file cases. Pero I'm looking at it not as a temporary body to just investigate ng listahan ng presidente, but a continuing body that will monitor and make sure na na-operationalize to. Not just at the national, pero at the local level. Kasi imposibleng ma-monitor mo thousands of infra So part ng buong proseso is to build yung capacity ng community natin to really check kung ito bang flood control project na to yung pinaka-appropriate na response sa barangay namin. Yung ganon, na kailangan devolve siya, kailangan lahat tayo ma-involve. Dahil at the end of the day, tayo din naman talaga yung babahain Tapos tayo nagbayad In your sa program tax natin, with diba? Kiko Capistrano, there was one thing that was very interesting, and please explain to our viewers, what is allocative efficiency? So when you have allocative efficiency is isang principle yan sa budgeting. Kasi ang problema natin, as much as we want to spend all our money, ang dami-dami nating problema, education, health, ganyan, lahat dapat i-prioritize. But we have limited budget. And therefore, kailangan, pag inallocate natin yung limited na pera natin, allocate natin siya dun sa may pangangailangan natin na may pinakamalaking impact din. Oo. Diba? Halimbawa, sa education. This is a very sensitive but I've been vocal about this. Alam natin napakadaming kulang sa primary and pre-K needs sa education. Classroom lang Limited budget. Is it allocatively efficient to make tertiary education free? Oo. Yun yung isang example Oo. From an economist perspective, hindi yun efficient. Why? Kasi yung mga ibang pupunta sa college, babayaran naman talaga ng magulang nila yung edukasyon nila sa pagka-college nila. Ba't natin ginawang free para sa lahat? Kung kaya naman bayaran ng mga magulang na to yung kolehiyo ng anak nila, pagbayarin natin sila, yung bibigay sa kanila, reallocate mo. That's one. Second, kung hindi mo pinalakas ang primary, secondary, pre-K mo,
sino lang ba ang makakapasa sa tertiary education? Sino makakapasok sa mga eskwelahan katulad ng UP? Diba? So, lagi ko to in-explain sa mga taxi driver kasi pag una, hindi, maganda yan, ma'am. Free tertiary education kung makakapasok ba yung anak mo sa UP. Diba? I mean, kung pinalakas natin yung primary and secondary, then mas maraming estudyante ang makakapag-kolehiyo. Tama. Pero kung hindi mo pinalakas yung primary and secondary mo, napaka-iilang tao lang din naman ang may opportunity para makapag-kolehiyo yung mga anak nila. Kaya for me, hindi yun efficient eh. Dapat targeted. Hindi ko sinasabi naman na lahat talagang may kakayahan na mag-college. Doesn't mean hindi mo siya allocatean. But then you have to have targeted subsidy. Yung mga hindi talaga kaya, bigyan ng sapat na suporta. Ang nangyari kasi, you have free tertiary, pero ang totoong cost ng education, napakalaki eh. Kahit na libre tuition mo sa UP, cost of going to Manila or kung nasan tong mga campuses na to, are really high. Hindi rin sila papasok kasi mahal ang cost of living. 'Di ba? So, hanapin mo sila, sila yung i-prioritize mo in terms of assistance. Pero yung mga magulang na kayang magbayad ng tuition fee ng mga anak nila, pagbayarin mo sila. Kasi you have to prioritize, allocate, and target. Dahil nga, maliit yung pie. Kung malaki yung pie, okay lang. Kasi itong mga nasa flood control tayo, ano? Who decides which is most efficient? So, yan yung nakakatawa. This morning, kasi dahil nga kaka-discuss ko, yung mga tao mini-message lang ako. Susumbong nila ako. Susumbong nila sa akin, LGU nila. Ma'am, alam mo ba sa LGU, hindi ko nasasabihin anong local government. Ma'am, yung LGU namin, this morning, nag-approve ng loan. Kasi, kailangan doon namin ng flood control dahil bumabaha sa amin, pero walang plano. Kung ito ba yung mga pinaka-appropriate response for a flood control problem. Sabi ko, sabihin mo sa LGU mo, pwede ko silang i-link sa UP sa mga experts who can help them. Baka kailangan i-analyze muna. Kasi bago ka mag-loan, alamin mo muna ano ba yung cost ng flooding, ano yung kailangan mo, and then you plan. But minsan kasi, gusto ko silang bigyan ng benefit of the doubt, na minsan may kakulangan din sa capacity. Sana. we want to be hopeful na may kakulangan sa capacity in terms of implementing programs and projects sa baba. Pwede din namang hindi kakulangan sa capacity. First District ng Davao, 51 billion pesos. Yes. Saan niya ilalagay yun? Sabi nga ni Pero Senator binabaha pa Ping, rin. di ba? Yeah. Absorptive capacity. Kahit parang balde, lagyan mo ng tubig, aapaw lang naman yun. Actually, ito nga yung nakakatawa kasi nung naghi-hearing for 2025 budget, DPWH na mismo yung nagsabi na yung kanilang absorptive capacity to implement all the projects na tinatanggap nila, nasa 60% lang. Pero yung gastos, 100%. Dito nagdagdagan pa ng 200 billion. Di ba it doesn't make sense? Tapos yung mga projects na i-insert na yan yung mga walang plano, hindi pinag-aralan, walang feasibility study, pero in-insert. So, nandyan. Kasi nakakasan na eh. Madaling... Bakit nga ba paborito nila yung flood control projects? Madali. Bakit napaka-prone sa Kahapon ini-explain ng COA yun na yung mga ibang infra projects, permanent yung tawag, mga bridges. Ang flood control daw, semi-permanent kasi nga pwede silang masira pag binagyo, maagos. Kasama dyan yung ito yung interesting yung river dredging. Diba? Gagas mo budget ka hindi mo naman hindi makikita ng COA by the time mag-check yung COA. Gumuho na po kasi uli yung buhangin. Tsaka pwede mo ulit-ulitin. So nakahanap sila ng source of income talaga. Na constant. Hindi, ito pa yung funny kasi minsan yung river dredging, yun na rin yung quarry eh. So, kinontrata ka na mag-river dredge, nag-quarry ka pa, diba? Pinatubo ba yan? Yung pinatubo days. Hindi, ngayon, alam mo, may nagte-text din sa akin, Ma'am, grabe po ang leveling ng Morong, baka kaya nagbabaha dyan sa Metro Manila. Yung bundok. Yes. Sierra Madre, Morong, Teresa, Rizal. Sabi ko, sino ba yung developers daw, nag-subdivision? Tapos, ang permit lang nila na environmental clearance is, transport and, yung lupa. Pero may leveling. Sabi ko, asan ang leveling? Bakit ganon? Ibig ko lang sabihin, ang dami talagang
problema Yeah. na yung flood control, hindi lang naman yun, pati yun eh, yung development, yung pagkakalbo sa bundok natin. Actually, yung Grabe. isang interesting din na emerge sa conversation na to, yung sinabi ng mga local governments na hindi sila nakukonsulta Oh, sa mga national Sila Dolores, projects. sa ano, Pero sino ba nagsabi na Pati hindi mayor, namin sila kailangan Joy ikonsulta? Belmonte. Yun ang nagsabi na congressman na hindi naman dapat daan sa LG yung mga projects namin eh. Si Kasi- Mayor Magalong ang nagsabi sa akin. Actually, mali yun. Kasi may batas tayo sa local government Diba? code. Sinabi ni na Presidente, required. dapat merong acceptance. Oo, Di ba? sabi ng presidente gagawin nga raw niya. Oo, diba? Kaya sabi ko, batas na po yan eh. Kailangan lang natin i-implement. Local government code says, Should walang kahit anong projects ang pwedeng implement without approval ng local governments. That includes barangay ha. So yung mga barangay dapat nagko-conduct ng consultation hearing, tapos mag-i-issue yan ng resolution, tapos aakyat yan sa council, mag-i-issue din ng resolution ng council. Kaso baka even local government officials, hindi sila aware dun sa mandato nila na yun. So at least, napag-uusapan ngayon, I hope. Well, kahit sa LGU level, ang daming lagayan ha. Kaya Yes. yung mga structures na Kaya- biglang tumatayo sa mga bundok, sino nagpayag dyan? Ah. May permit daw, may permit. Natin kalimutan, Chari. Ha? Huwag nating kalimutan na isa ring dahilan ng mga pagbaha ay ang problema sa basura. So yung waste management, Yeah. isa pang malaki. I know. Nakakaganda. Lahat na lang ng Pero- kanto. Yung holistic approach sa pagresolba ng mga problema natin eh. In chaos, there is profit. Oo. Pero yung the worst that can happen dito, baka isisi lahat sa climate change at sa basura. Correct. Di Pero ba? yun Yun ang nga eh. pinaka-pangit na mangyari scenario. niyo yun? Dapat talaga merong managot. Parang Di ba? by law, by design, okay sana. Kasi even for example, climate change, issue ng pagbabaha, lahat na yan. We're supposed to have a technical team at the local level na may civil society representatives. Kaya gagawa sila ng plan, yung mitigation, disaster preparation, and then yung plan na yun ang dapat Engineer. nagda-drive ng kanilang priorities in terms of how to respond sa flooding, disaster management, local government, disaster management team ba yung pangalan? Lahat ba yan sasakupin ng independent body? Kawawa naman yung parang alternative government. Yun na kailangan. Parang itama lahat ng mali bago Tama lahat maayos ng ang mali. problema. Parang ganun. So, I think the independent body, at the minimum, can check kung nag-ooperate ba tong mga to according to the law. Ginagawa ba ni Mayor? Kasi may mandato na eh. And then, lahat ba na to? May mga development plan, may disaster management plan. And then, yung mga proyekto na nasa DPWH should come from those plans. Even national plan, meron tayong climate change adaptation plan. Di ba? May mga ganyan na tayo eh. Yung mga development councils, anong Yung role Regional nila Development dyan? Council, dapat nga Yung mga dumadaan daw local doon. and regional development Meron councils. din. Dapat dumadaan. So sila naman yung nag-a-approve ng annual investment plan at saka yung medium-term development plan ng local government. So papasok din yan na may mga iba't ibang plans mako-consolidate into a Sa development plan region, ng sa region. both sa municipal level Hanggang sa region. hanggang region. So sa ibang area na operationalize yan, sa ibang area hindi. And again, may may space dyan ng civil society. Ang problema lang din natin yung capacity kasi baka hindi lahat ng mga mamamayan aware na may ganong space o minsan naman Kaso maraming media networks na sarado na, ang hirap turo at mag-spread Yes. ng word also. ABS-CBN was shut down. Dati Yeah. ginagamit natin yung regional networks para Yeah. magsabi kung ano yung dapat in the regions. Wala na eh. Wala na. And malaki yung naging Facebook, impact. oo, and Facebook, ang gulo. Hindi naman maayos yung information na madidirect. Dapat yun ang ginagawa ng social PTV4. media eh. Government station, Exactly. diba? It's a propaganda Channel tool. 13, Imbis na pare. it's Huh? used as an information. 413, government station. Yeah. Hindi. Wasted resources. Wasted resources. Hindi, I'm sorry. Ganun Pero talaga. alam mo, Doc, yung sabi, speaking of LGUs kanina, Yeah. may mga insta pero hindi ko nasabihin. May ini-interview mga governor, Sabihin mo mayor. na. Hindi, pero ibig sabihin, sasabihin nila ganito, we were not consulted. Talaga on air, sabihin nila, we're not consulted. Tapos I will receive text na from the congressman himself, sabihin nila, Dan, magaling lang magsalita yan.
Pero Tumanggap na yan. hindi, pero ibig sabihin in previous projects humihingi ng porsyento. Ah. Yung mga ganun kagad sabi ko let him talk na lumabas siya kung sino yung mga Hindi, yun nga yung problema natin kasi magtuturo-turuan lang sila pero walang paper trail. Sa lahat na yan, nasa DPWH lang, diba? I-implement nila. Kung Kaya nga, ako naniniwalang ganun din. Kaya siguro ayaw nila dahil kasama sa hatian scheme. Yes, Di ba? Parang nga, yes. dagdag pa to eh. Jing, Henry, babalik pa ba kayo dito? Ganito kagulo dito. Ano masasabi nyo? Papakuha pa sa tower yan. Ang hirap Hindi, isipin ng mga problema ng bayan. Oh, Tapos nagbabayad ka ng buwis, and then Aray ko. you see, alam mo yung MRT7 hanggang ngayon hindi pa natatapos sa Commonwealth, Dani ha? Bakit ganun yan? 2028 sabi ni Pa ng baha. Kaya 7 taon na ata yun. Oo, at Ganun saka pa. yung baha sa Mother Ignacia, bakit palala ng palala? Taon-taon naman ginagawa yun. Mabait ba tayo masyado? Parang ganun eh. Mabait ang Naging Pilipino. manhid na tayo. Naging cultural na ba siya? Kasi minsan, Oo, I kasama, think. dala sa akin I sinasabi, nag-gobyerno ka na, hindi ka pa yumaman. Mga ganon. Oo. Yung ganong perception, we Oo. tolerate it. And then Oo. we aspire it na kapag tayo naman yung naging part ng gobyerno, magpapayaman din tayo. kasama na doon sa bulok na sistema. Oo. Parang gano'n, kakainin ka na. Pag sinasabi mo yan, Shelo, lalo akong nade-depress. Cultural. I mean, look at this culture of celebrity na kinasasadlakan ng marami sa atin. Kaya naman naging sobrang lakas ng following, naging influencers itong mga natawag na nepo babies ngayon, di ba? Para pang lahat na lang gusto makakita ng designer clothes. Bakit kailangan ipagyabang ang kanilang mga Hindi naman kayamanan? inspiring, di ba? Tsaka dapat, bakit mamomotivate ka na mag-flaunt? Kasi daw yun ang gusto ng taong bayan. Totoo ba? Hindi, makikita ng mga taong bayan, ito gamit ko, ang mamahal na gamit ko. Tapos malalaman nilang kasunod, anak ng kontraktor. O di sasabihin ng taong bayan, Nepo. kailangan ko pala maging kontraktor. Nepo babe. Ganun nga, ganun Pero ang at least dating. ngayon meron ng feeling Hindi, ng kaya nga, disdain. katulad yan, di ba? Disdain, yes, Diba? yes. May disdain, may Disgust. galit eh. Resentment Oo. kasi. Disgust. Di ba? May resentment at mga tao. Kaya ibig sabihin, ngayon inaalis na nila, ginagawa ng private account yung mga Alam mo, talagang mabuti din kasi nung for all the years we were in news, palagi natin sinasabi, gawa tayo ng storya tungkol sa corruption. Corruption stories never made traction Talaga. Hindi with the voters. So at least Never. ngayon. Pero with social media, grabe ngayon ang Pero traction. gusto pare. kong malaman yung reaction nyo. Kasi di ba you were here nung sa Napoles Tagal pa, issue. oo. You were reporting it. Tapos na-feature din yung anak niya doon, di ba? Yung lifestyle ng anak niya sa Yeah, US. yeah. And then, after years, nung last election, tumakbo yung anak ni Napoles as party list representative. Nanalo? Hindi naman. Galit siya. Nakakapagtatapos yung mga nananalo ka convicted eh. yung iniisip ko lang, Nakakapanglumo at nakakadismaya na pwede siyang tumakbo just because he Diba? can, Yes. just I because he mean, could. oo, yung wala yung kahihiyan. Wala. Yon. Walang kahihiyan. After Walang years hiya. Walang delikadesa. Sabi nga nung nanay niya. pamangking ko na Singapore-based, pag uwi dito, sabi niya sa Greenbelt, bakit may mga nakapila sa Hermes? Sino yung mga yan? Bakit nila kayang i-afford yan? Sabi niya, ano bang industriya dito ngayon? Sabi ko, wala namang call center, di ba? May AI na. Ano industriya? Black money. Totoo. Ha? Black money. It's all yung mga ninakaw na yaman ang umiikot. So, depressed na ako. So, paano natin i-address yon? Black money. May mga, alam mo, maglagay ka ng camera sa Hermes, makikita mo mga mayor, ang mga anak ng mayor ang bumibili doon. Jail alone to ba yun? Oo. Madi-disgust ka eh. It's the corruption of values. Kasi dito sa atin, pag mayaman ka at saka powerful ka, you can do anything. No? Yeah. Dadaan ako sa kalye, tumabi kayong lahat. At yan yung Dalawang sinasabi ko, ako. what's wrong with the featuring this corrupt engineer and corrupt is because pero mo, inaano yung lifestyle na ganun. Pinopropagate at
pinopromote. No, paano yan? Yun yung Paano mali. i-reverse yan ngayon? Kahit wala pang bayad yon, mali. What can we do to reverse yan cycle? Yung short term, anong pwedeng gawin? Ito nga, si Shelo dapat. Kaya nga, nagtitiktok na tayo, Dokselo, diba? dapat palitan mo yung mga walang silbi sa Senado. Shelo, anong Dami ulang gagawin silbi namin? doon. Bigla Hindi, akong pero dapat naisip- party list. Party list. Bigla akong naisip, lumalayo pa tayo doon sa anak ni Napoles. I mean, yun nga yung mga nagtatanong kahapon, di ba? Involved lahat sa Napoles scam. Yeah. And yet, Jinggoy, parang without Bong remorse. Revilla. Oo. Diba? Kayo ba may mga kaklase na gano'n na rin, na involved sa politics, contracting? Meron ba kayong mga close to you na naaapektuhan na ng corruption? Meron kasi Hindi ko ako alam. sabi ko nga, Naghahanap ka mahal, ba ng connection? hindi, mahal ko ang mga kaibigan ko. Mahal ko sila as friends, pero Sabihin mo na. hindi ako masaya sa ginagawa. Paano yun? Okay. Paano yun, di ba? Ako, tayo rin may kalituhan. I'm sure hindi lang ako yun. Marami tayong... Palitin natin ang tanong, ang focus. 250 families control 82 provinces. Yun yun eh. Actually, baka mas konti pa tingin ko. Parang O sabihin mo na 80 political 252 families dahil magkakalaban yan, Kasi di ba? may dynasty nga. Parang yung mga Abalos at saka yung mga Gonzales sa Mandaluyong. Oo. Ganunan lang naman yun. No, hindi And nag-aaway yung dalawang... Cayetano, Binay, mga ganun-ganun na, di ba? Di, pero ang Oo. hirap kasi multiple problems. I mean, syempre nandyan yung aspect ng public education na lagi nating sinasabi para maunawaan nila. Ito, this time, kaya ako kinoconnect sa tax kasi inisip ko baka naman medyo umabot sa sikmura yun kasi pag tiningnan mo yung pay slip mo, pag bumili ka ng grocery, Kaya nakita mo may yung lumalaban ka na 12% parehas, diba? VAT. Medyo may galit na doon kasi gusto Oo. natin silang pagalitin. Kailangan lang maramdaman eh. Pero ito yung part ng advocacy, yung health and education kasi. Kasi dyan mo nga lalong ginagawang dependent yung mga tao. And ito yung lumala, lalong-lalo na this administration. Imagine yung sa PhilHealth, that's a big thing. Oo. Kasi nilalakihan mo yung budget for guarantee letters, yung manghihingi Yeah! naman sa politiko. Yan, nasa kanta mo yun. Sinizero mo yung PhilHealth. Di ba nakakairita kasi? Okay Ayun na lang. yung patronage politics kasi because of that guarantee letter. Di pa binabalik ha? Yung pera ng PhilHealth, di pa binabalik. Hindi pa dinidesisyonan ng Supreme O Court. bumabalik na naman tayo sa problema eh. Anong solusyon? So, Kaya qualify nyo yung revolution. Huwag nyo revolution. Solusyon. Kaya ko kasi Educational revolution eh. revolution. Pero yun nga, Lahat may revolution dapat sa lahat ng aspeto Political diba? ng revolution buhay yan ng pwede. Pilipino. kailangan baguhin. Baguhin. Kaya sa PhilHealth, kahit konti, kapag mapalakas natin yan, mas maging less dependent yung mga tao, mabura yung Yeah. guarantee letter, that will help in terms of removing patronage politics. We have to be hopeful Ay, kibonggo. na mas maayos yung mga Kaya institutions. Kaya siya number one. Ano ba Diba? yun yung may malasakit? Malasakit. Hindi, pero may naririnig ako talaga na may mga natutulungan din. Kasi May mga kinonsolve. Oh, pero hindi testimony nga yan. pera yun, Dani. Oo, kaya nga. Pero kailangan mo idaan sa kanya. Because of that, nagre-resonate sa mga iba yun. Sabi Yeah. natulungan talaga niya. Alam mo naman mga tao, kung natulungan mo sa mga paggamot, mga May gano'n. utang na loob, Ang laking diba? bagay Ayan. yun. Di ba? The other day, lumabas lang sa feed ko is si Ria Abrera. Oh. And she said there is something interesting. Sabi niya, most Filipinos don't have the luxury to vote with long-term reform in mind. Short term. Survival is for sale every election. So it's, when you talk about the voters and masa, it's not stupidity, it's reciprocity. Yeah. The brain favors those who ease my pain. So kung bibigyan kitang handout, bibigyan kitang 5 kilong bigas. Wala akong bigas sa bahay eh. Iboboto kita. Bibigyan kita, di ba? Kaya gano'n agad. Bibigyan kita ng hotdog na isang maliit na supot, tsaka kanin. Lalo na kung napagamot mo yung Dalawang anak mo. Exactly. Doon lang sa bukid ko, nung eleksyon, sabi, di ma'am, sorry po, Marcos po kami. Dahil sabi ko, sige, ako iba Lenny ako noon. Sabi ko, nagbigay ako ng mga bonus. Biglang, nung nagiinuman sila, sabi na, Lenny. Ganon. Nag-bonus lang ako eh. Sabi ko, walang niya kayo. Hindi, nung isang araw, Pagliwanagan na. nasa radyo ako and then I was explaining, dapat i-abolish na yung guarantee letter na yan. Correct. Diba? Para automatic na yung PhilHealth. Tapos yung mga sa Di ba comment ngayon section, parang wala na? bakit mo pa pa-abolish Meron yung pa. guarantee letter? Nakikinabang
nakikinabang kami dyan. Galit pa sa'yo. Sa'yo. So, ang hirap i-explain. Yeah. Nasa margin na Yeah. Yeah. Ako Hindi minsan nila naiisip ko, naiintindihan eh. kahit Alam ko na. Parang we deserve what happened. Hindi, dalhin Because natin we lahat sa always- kanta. Di ba? Hindi nila naiintindihan yung relationship ng citizenship and governance. Correct. Kasi akala nila, when you have government, the government will be there to give you dole out, ganyan, forgetting na tayo yung nagpupondo dyan eh. And what Correct. the government is giving us is galing dun sa binayad natin sa kanila. Yun yung missing narrative. Kasi yun ang Diba? problema kailangan. Sa kanila kasi, di ba, lalo na marginalized, yung survival eh. Oo. Day to day eh. Di ba? Creating yung dependence. Ang nakakainis lang, at tayo at least nasa middle income siguro Yeah. naman, I can say naman nasa, pero yung doon sa mga, let's say, yung nangmamasada lang, yung mga whatever, yung kunwari, tumakas ang gasolina, ang laking bagay sa kanila, yung gano'n, maapektuhan na, lumalaban ng parehas, tapos makikita nila yung nakawan sa blood control. But for Yun- example, yung mga taga-Pasig, sa style ni Vico, ang mga tao ba natutuwa? Lahat ng tao, lahat ng level, lahat ng lahat ng economic staff natutuwa? Sa inaano ni Vico, siyempre, good governance. Hindi, sinasabi ko kasi kanina, yung mga naririnig tricycle ko. driver, yung mga Hindi, ganyan. yung nakakapagbigay si Vico dahil marami siyang savings, nakakapagbigay Yeah. daw ng school supplies. Pasigin nyo, mga narinig ko. Tuwan- Tuwan-tuwa. social assistance. Oo, Christmas daw social talaga may nare-receive assistance. sila, something. At saka yung ano, At walang pangalan But niya. do they connect that to his governance? Yeah, kasi siya yung nakaupo ngayon. oo. Hindi, to him, not to his governance. Not to the design. Not to the design. No. Di ba? No. Hindi. Si Vico kasi magaling na manager. Tinipid niya yung pera, kaya tayo Hindi. Si Vico binigyan ako. Yeah. Yeah, ganun nga. Yeah. O paano yun? Feeling ko Yun lang ang kailangan bumabalik din yung ano tanong. eh. Ano pwede gawin? Kasi Kailangan yung, Chelo, si baguhin Chelo. yung idea ng even social assistance is a right. Diba? Kasi ngayon, ang iniisip lang natin, pagbigyan ako ng 500 pesos, okay na to, buti Okay na lang na, nabigyan oo. ako ng 500 pesos eh. Kahit yung mga ordinaryong mamamayan, nagiging instrument ng korupsyon na yun. Kasi halimbawa, magbibigay ng ayuda, dapat natanggap mo 5,000. Pero okay ka na rin sa 1,000 kaysa sa wala. Diba? Dumaan kay barangay captain. Correct. Pirma ka ngayon, 5,000, pero 1,000 lang natanggap mo. Hindi, dati, Diba? nabababa natin yung issue no may, 'di ba sa TV Patrol, yan ang ating paano nyo gagawing gut issue yung Kailangan kwento sa masa- corruption. Kino-convert Yeah. namin yan 'di ba, Jing Mga case Reyes? study, di ba? Kaya nga naging di ba, marami tayong stories about people, ordinary people being affected by all these issues. Maintindihan ni Basyang, di ba? Oo, pero ewan ko bakit hindi ba tumatak, hindi ba gumuhit yung mga ganong kwento. Pwede kaya natin ihiwalay tayo bilang tao sa gobyerno. What I mean is, for example, the shared spaces sa kalye. Mm. Di ba? Paglabas natin ng bahay sa kalye, warrior na tayong lahat eh. Why? Kung ano kaya, if we start to respect each other in the shared spaces, tayo-tayo lang, huwag na natin isama gobyerno. Mahawa kaya ang sistema sa atin kung maayos natin yung tayo-tayo, the way we look at each other and treat each other in the shared spaces. Parang cultural revolution. Parang yan. cultural revolution. Discipline- In the public discipline domain. yan eh. O kasi wala naman tayong magagawa systemic sa gobyerno. Wala naman tayong magagawa anong gagawin natin. Di ba? So But if we Very challenging yan kasi bawat isang individual minsan pag inisip mo, ang iniisip din nila is kung paano sila manglalamang. Survival. So panglalamang palagi. So kung hindi maayos, dapat kasama diba? yun. Parang yung mga daga, in-eksperimento mo sa lab, kapag di mo nilagyan ng rules, Correct. diba? Correct. But Sorry, kinukompare ko yung mga tao sa daga. But if Wag part mo lang of- tawagin pobre. Okay lang i-compare sa daga. Pero yung cultural revolution, di ba, manggaling sa puso ng bawat isa. Kasi yung cultural revolution, kung magagaling sa gobyerno, gaya Hindi. nung ginawa ni Mao Zedong, ang daming namatay. Kaya nga maganda kanta. Kasi ang mga Pilipino nadadala sa kanta. Totoo. Ang revolusyon natin, 'di ba? Sa EDSA may kanta, si Cory may kanta, semblance of entertainment. si Chelo may kanta. Dapat talaga may kanta. so ang baksak dyan, kailangan natin ng yung marunong na leader. Hindi yung, eto, gagawin to. Sino yon? Actually, nung nag-gobyerno ako, hindi naman ako nawala ng pag-asa kasi yun yung nakita ko eh. We can still turn things around. Kung
Kay ano ba yun? Kay matinong BBM ka ba? nun? Yes, Andres yes, kay Secretario. BBM ako Di ba? Joke, Doon no? ako nag-attend ng mga Sabi niya cabinet dapat walang price meetings. ceiling ang bigas. Oo. Yeah, Tapos, tapos habang nakikinig ako, parang, Doon siya napahamak eh. hindi ko sinabi yung mga iba kong nadinig, diba? Eh, Parang, medyo vocal kasi siya. ganito pala yun, parang naglakas loob siyang tumakbong presidente. Pero wala At siyang di ba alam. kung pag presidente ka, feeling mo, Dami yung alam. buong welfare ng 120 million Filipinos, ikaw yung in charge yan, dapat di ka nakakatulog sa gabi, di ba? Pag binabahayan. So, parang ganito lang yung level, yung mga nagpapatakbo ng gobyerno. Yan na yung level ng pag-uusap. Madedepress kami lalo. Parang na-demoralize Mahaba ka. pa. Ay, Hindi paano? ako na-demoralize at naawa ako sa atin eh. Kasi expectation ko kung Mataas. paano ba dapat yung government, paano ba dapat mag-isip ang isang leader ng government? Kasi na-encounter ko sila eh, globally eh. Sabi nga ni Conrad de Quiros, there's the rub. Parang OJT yung dating eh. Parang sa akin, nang na-observe ko ganun. Tapos parang isip ko, ang lakas na loob ng mga taong to actually think that Pero yung ano, they are in charge. Pero yung tingin mo dun sa result ng midterm election, kahit pa paano ba nagkaroon tayo? Kasi parang narinig yung voice ng mga bata, mga youth, di ba na? Sama with Bamder and Kiko, at least, di ba, there is a, parang may pag-asa na somehow Sana. I hope na going Gen Z moving ba to? forward Gen to Z. 2028, Yeah. itong bracket na to, itong mga bata, Hindi. can make a difference. Tsaka natutuwa ako yung good governance. Yung Sana- mayors sana- for good governance, governors for good Oo. governance. Dumadami na sila. Tsaka yung Kaya nga ang daming Dami na pumirma. nila. Ako yung challenge ko kasi madaling pumirma tapos committed ako sa good Correct. governance. Magdi-demand ako sa national. Sumusupport Dami, ako sa dami na magdi-demand ngayon. ng national government. Kaya ako nag-draft ng ordinance, diba? asan na yan? Sabi ko, bago kayo, pumirma kayo dyan, pasan niyo muna itong ordinance Oo. na to. Kalat Kasi natin yung kailangan- ordinance. Parang may Kung nakita kaya- akong post mo na. Oo. Ano yung ordinance Ano yung na ordinance? sinulat mo, So Shelo? similar dun sa idea nung sa national independent body, dapat at the local level, you also have a committee to monitor yung kung may planning ba yung local government mo. Tapos in-approve ba yan yung lahat ng projects na pumapasok sa lugar nyo? Magkano yung inallocate? Sino yung contractor? You have that monitoring team also at the local level, nakasama civil society, pati yung mga business, nandun din dapat kasi Alam mo- you demand ethical practices from them eh, diba? Yeah, alam mo, naiging idea namin yan noon sa ABS, magkaroon ng app na called Lokal para ma-monitor yung performance ng bawat politiko in various areas. Mayroon na rin performance monitoring. Para, okay ba to si Mayor Magalong? Nag-perform ba? Boboto ko siya ulit. May basis. Maganda yan. Di ba? App lang, oo. Oo, app lang. Gawa tayo. Parang nile-legislate nyo konsensya. Eh, ano gagawin Para natin? kang nag-create ng competition between LGUs. Tapos, tama, no? Parang database ang lahat ng local officials. Yeah. Kung citizen ka, evaluate mo. Evaluate mo. Kaso, How did, 60. how did Magalong perform? Dapat hindi ghost citizens, Kung ano yung mga na-approve niya na. Oh, ay, hindi nga. Dapat may security yon. Marami naman magagaling na mga app Kaso creators. baka sabihin nila, hindi kailangan magaling yung mayor natin, even if hindi magaling yung performance. Be-break na naman. Parang insertion, parang PDAF. Daya na naman. Are we a country of cheaters? Di ba tinanong yan noon ni Ambassador Pelaez ba yun? Nung bata ka pa? Wala ka pa nun? really Wait, Naalala ko- pinapa-wrap up na tayo. Oo nga. I'd like to ask Jing and Henry for their last questions for Doc Shelo. Jing, ladies first. Ako nakikita ko na may traction, may clamor no for things to be for a real honest to goodness investigation of this flood control projects issue, anomalies, irregularities, corruption. So, ang tanong ko, we have to take advantage of this clamor right now, 'di ba? The outrage, the public outrage. So ano ang dapat gawin natin bilang mamamayan? Ano ang dapat simula ng civil society para ituloy-tuloy ito at pagdating na naman ng eleksyon, magising na talaga at manatili sa kamalayan ng taong bayan na itong mga may kinalaman sa nangyaring to ay magbayad at the ballot box. So what do we need to do between now
and 2028. I think we have to be very, very specific in terms of our demands sa Pangulo. Kasi yun nga yung isumbong mo sa Pangulo, for me, is just a PR stunt. So, I think this is an opportunity now na i-push natin yung FOI law, na gawing public yung maraming databases ng government so that easily people can check information. Beneficial ownership, nandun na yan sa huling Procurement Act, but it doesn't cover it. Gusto kasing expand yung issue ng corruption, pati na rin sa rent seeking. Sa beneficial ownership, sino ba yung mga tunay na nagmamayari? It should be a practice of government to check kung sino yung totoong magmamayari. Kasi, like for example, yung revelation kahapon, 9 companies, diskaya lang lahat may-ari. Tapos Kasi, nagbibid sila diba? sabay-sabay. Kapag Oo, nag-fail illegal si yun, A, lipat ka lang kay B, different corporate identity, papayagan si B, iba-blacklist si A. Binabo yung Same system. owners. Biding-bidingan, Diba? sabi ni Erwin. Lumang konsepto na to, and yet, our agencies do not implement them. Diba? I mean, Pick up. sorry, babalik ko sa mining. Philippine contractor. Sino bang may-ari ng mga mining sa Pilipinas? Opportunity na to na ayusin ang buhay at payamanin ng Pilipinas. Pero sino yung mayaman, yung miner? Sino yung mga miners? Sino yung nakakakuha ng license? Why don't we check the beneficial owners of those requesting for license to operate mines sa PPP? Sino ba yan? Hindi natin alam eh. So we have to have serious beneficial ownership policy. Itong mga oversight bodies, nasa local government code na yan, nasa iba't ibang batas na yan. We need to seriously operationalize these things. And then of course, ang hindi natin kailangan i-give up ay yung pagbibigay ng tamang impormasyon sa public. I wanna say neutral kasi maraming gumagamit ng informasyon for political reasons at gulong-gulo na yung taong bayan. And I'm really happy that you're all back. You're doing this. Kasi ang lala ng disinformation eh. And that's, alam ko nakakapagod to. Siguro kayo masanay. Pero, anyway, para siyang market of information. Gawin ng media. Gawin ng Diba? media. Tama. Kailangan namin There's- hindi mapagod eh. There's a space Oo. Di ba? there. Kailangan we have to Free be motivated. market. Kaya lang may mga politicians who are paying people to put bad information out there. 60% of Filipinos get their news from YouTube and Facebook. So imagine that. Na prone to Diba? disinformation. Kikialam pa China. Everyone is competing with, you have media there, but then Yeah. you have trolls, you have influencers. Ganun Yeah. ba? Just putting, Yung ba yung media spin? walang ethical, diba? Teka muna, Richard. Congressman. Henry, your turn. Yun din siguro madadagdag ko yung yung control ng narrative. Isa siguro kung bakit namamayagpag pa rin yung mga politika na maraming pera eh, no? Dahil okay, nakakulong na sila o kaya obviously corrupt sila, alam ng taong bayan o alam ng community o nandyan pa rin sila. Ang isang dahilan, di ba, nakokontrol nila yung narrative sa pamamagitan ng social media, karamihan. Dahil nga meron silang pera para makontrol ang narrative sa pamamagitan ng social media o yung iba, hindi ko naman sinasabing lahat, sa pamamagitan ng mainstream media, nandyan pa rin sila, namamayagpag pa rin sila. Ngayon, tanong ko, paano kaya, obviously, napakalawak ng problema no? Deeply rooted na. So, paano papaguhin yun kung susunod ka pa rin sa sistema sa ngayon? Bumalik ka dito. Actually, may related question ako sa inyo based na sa sinabi ni Henry. Ako yung nagtanong no? Hindi, so what is your perception? Kasi dati, we're reliant on mainstream media sa pag-introduce sa mga politiko, but now you have social media. Do you think mas na-democratize niya yung pag-enter into politics? Will this allow younger ones to be inspired and enter politics? Given na pagpasok mo sa politics, it requires so much resources to introduce yourself. Wala ka naman pang ayuda katulad ng mga traditional politicians. Pero sa social media, kailangan mo lang ng stable internet and mic, you can introduce yourself. You can change the narrative. You think social media can be instrumental Oo. sa You know- pag-democratize You know, ng electoral no one space? saw social media coming eh. And I think it's the evolution dun papunta because it's democratizing itself. And you can't hold it back. Kasi dati ang nakakaabot lang sa milyon-milyon tao broadcast sa dyaryo eh.
Nung nagkaroon ng internet, kahit sino pwede na eh. So the answer is, I think, yes. So that's hope, right? That's hope. Oh, pero meron ako nababasa, kailangan ba magkaroon ng code of ethics yung mga nasa social media na journalists to Tama, to sana. to ano Para alam themselves. nila yung accountability. Pero parang kung journalist ka, alam mo dapat yun. Basic Sinasabuhay mo ethics yun. eh. Sinasabuhay mo yun. Lagi, alam mo, dapat paulit-ulit. Alam natin yan, may code of ethics tayo, pero alam mo, hindi talaga, hindi yun sapat. Kailangan mong i-drill down paulit-ulit Pero, sa mga pero tao. hindi eh. Kasi, What they stand for, what they should do, what they should not do. Yeah. pero nakikita naman ng public eh. They have to be reminded because temptation is all over. I know, pero like, yung ibang tao maglalabas ng informasyon na alam ng paid, alam naman na may agenda, the public can see through that, right? Hindi. Minsan hindi ka nila alam, tinatanong, eto, totoo ba to? Sabi ko sa mga kaibigan ko, pag nakikita nyo hindi naman credible news organization yung source, wag nyo na i-share. Ibig sabihin, may question yun eh. So, in that regard, Naging trabaho ng algorithm kasi na ang mga tao, people on social media would rather get the news from their friends. Remember, that was what Facebook did to news organizations, di ba? Pinalitan nila yung news feed. Sila ang nagsimula nun. And then Twitter became a cesspool of... Hello, balik ka. So naging gulo na, naging magulo na. But to Shello's point, ang isa kong gauge na pwedeng makapasok ang mga young blood, fresh faces, new perspectives into politics by way of social media is the example of Heidi Mendoza. Ang ganda ng performance niya nung last senatorial election, and yet hindi naman siya sikat, hindi naman siya talagang kilala nationwide, but she was guesting on YouTube and on several vlogs. So may pag-asa tayo siguro basta lang Konting ma-maintain ano pa. Konting ano yung na lang. konting push. Konting pokpok. Social media can be used for good. Yeah. Yeah. Kaya nga, tingin ko. Pal. Na kailangan lang siguro, ang Pilipino kasi, okay, interesado ka ngayon, tapos mag-win yun. Di ba? may Parang news cycle nakakalimutan. siya. So, dapat So siguro, we should try to sustain yung interest and keep on reminding yung momentum on what our role should be given na may social media na, maraming fake news dyan sa labas. You know? Pero with proposals like yung open infra, yung tapos yung local, yun yung mga ano eh, dapat na nandyan because it doesn't need to be personality based. Dapat yung information that's vetted, that you can derive of online, yun yung dapat i-push natin lahat. Tama eh. Yun talaga eh. Yung open information and freedom of information na kailangan natin ipaglaban. Danny. Hindi, ako, feeling ko kasi the reason, para lang sabi, tinatanong ni Cielo kanina. Kaya we created nga itong podcast na to, kami Among Us. Kasi feeling namin, sobra talaga yung disinformation. Para somehow, feeling lang namin na we can help out siguro. Yeah. At least, yung experience na talagang how do we do it before, yung old school na paggagather na news, maka-influence doon sa mga bata, na mga journalist na, yun na nga, because na yung social media, na iba na na-abuse ibig sabihin. So, kaya nga, we try as much na at least, maiba yung the way we should gather the news and the way we should treat the story. Actually, not just young journalists, even yung mga vloggers. Kasi now vloggers are acting We like can influence kahit pa. journalists, diba? Pero walang standard, and they're meant to really distort information, especially yung mga paid. Yeah, but I'd like to tell everybody yung ngayon na nag-investigate PCIJ, Vera Files, Rappler. I mean, magaganda yung pinoproduce na content na data-based kasi. Yeah. So I really Well-researched. need na sana makakita tayo ng lahat nga data-driven Access yung ng info. access ng info. Ang ganda nun, Shelo. If Kasi that ang will daming happen. research eh. Kasi kanina lang, tinitingnan ko nga yung
PPI program sa NEDA. So, hindi mo maibangga sa sa Nga, budget. So, sabi ko, paano bang pina-finalize ito ng NEDA tsaka DBM? Nag-uusap lang sila. Sabi ko, nasa Ano ba yung yun? public kung sila lang ang magne-negotiate. Yung coded dapat yung Diba? project. Coded para Para pag nasusundan dinikit-dikit mo. mo, ang dali may code eh. Ngayong AI, I mean, data analysis should be easy. Eh pag mayroon tinatago, ayaw yan. Exactly. Ayun na nga, Exactly. kahapon, di ba, dun sa sabi ni ano ba yung USEC ng DPWH, meron daw online. Cabral. Pinapatingnan ni Yusek Marcoleta, sabi niya, down na! Down nga. Down na ha! Oo. Dinown ng DPWH. Ayaw, may paraan. Pero alam nyo, di ba, I mean, hindi naman brilliant concepts ng mga dinidiscuss natin na Hindi. solusyon eh. Low-hanging nga siya eh. na pwedeng gawin bukas ng Pangulo. O, Kung sino gagawa? seryoso siya. Pati Sa sinong mga issues gagawa? na to. Dapat ang gobyerno. Siya. I mean, dapat talaga, binuksan niya to eh. Dapat ito yung leadership niya. So- Ang tinitingnan ko kasi ngayon, pinapasa na niya kay Vince yung problema. When, ang kailangan mo dito, whole government approach, national, local, interagency. Kasi right now, pinag-usapan lang natin yung flood as if flood lang yung corruption. Problema. Hindi. Pero for now, parang feeling mo, hindi pa rin ganun kasi. Kasi he has been, tingin ko lang, he has been moving around 10 projects na yata pinuntahan niya. Nakita niya talaga, hindi naman nag-exist eh. All Pero that may for, policy pronouncement na ba siya? ayun na, Wala. sabi niya. Kahit yung independent body, wala pa eh. Ayun na nga, sabi niya eh, tsaka, Hapon it naman niya implies, sinabi. kasi it implies na parang wala siyang trust sa House and Senate. Kaya that's why he's creating a third. Yun lang ang Do you? dating sa akin. Do you? Do you? Kahapon, na-suffer ako. Kahapon, I-suffer. Ikaw pa presidente, pagtiti mo na. Hindi, di ba? Parang wala siyang tiwala. Gusto niya some kind of a independent body na, kailangan, interesado natin kung sino yung magko-compose. Dear Senate, dear Congress, nakakasama pa kayo eh. Huwag na kayo mag-hearing. Marcelo, your message to people who Yeah. are listening and watching. Yun po, no? Alam ko nakakapagod talaga minsan maging Pilipino kasi napakahirap ng buhay sa atin eh. Kailangan mo pa ng pangalawang trabaho, pangatlong trabaho para mabuhay lang ng desente. But I think yung galit na nararamdaman natin ngayon ay sana mag-translate hindi lang dun sa pagpatanggal ng mga social media accounts ng mga Nepo babies, pero tunay na pagbabago sa gobyerno. Paano yun? Nag-specify tayo ng mga specific demands sa gobyerno with respect to access to information, institutional change. Pero sa akin, simpleng-simple lang po. Every time 15 at 30, tingnan nyo yung payslip nyo. Tingnan nyo magkano yung binabawas ng gobyerno sa inyo sa tax. Tingnan nyo kung magkano yung binabawas bilang contribution sa PhilHealth, Pag-ibig, SSS. Yan po ay binayad natin sa gobyerno. Kung gaano tayo kamitikuloso sa pamamalengke, sa pamimili ng karne, pamimili ng kamatis, dapat same standard ang ina-apply natin sa pagpili ng politiko sa gobyerno at pag-demand ng quality ng serbisyo sa gobyerno. Kasi pera natin yung ginagastos ng gobyerno. So, tax ng ina mo, Bantayan mo! Dali, ulit. Thank you, Doc Shelo, for Thank you. Salamat Ako nga. Thank you. the news team. Ako may message para sa mga politiko at saka sa mga magnanakaw. Pikon na ho kami ha, at saka punong-puno na kami. Huwag nyo kami susubukan. Malapit na ho. Tax ng ina nyo! Yun ang Tax ng message ina ko. nyo! Bantayan nyo! Please Bantayan nyo! like, share, and subscribe the news team. Doc Shelo, maraming salamat to. Jean Reyes, Henry, good night. Kung nasaan kayo. Thank you. Pal, Danny, Chari. Doc Jing Shelo, Mar! salamat. Hey! Ako po sige magsaysay. Salamat po.